Sa pagtatapos ng 2025, hindi maiiwasan ang tanong ng taong bayan. Umunlad ba ang bansa at gumaan ba ang buhay ng mga Pilipino? Naitala ng Philippine Statistics Authority sa 2.9% ang inflation rate sa pagsisimula ng taon na bumagal sa 2.1% noong Pebrero at 1.4% noong Abril. Nagpatuloy pa ang downward trend nito at umabot sa 0.9% noong Hulyo, ang pinakamababang inflation rate sa loob ng 6 na taon. Maiuugnay ang sunod-sunod na pagbagal ng inflation rate sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, gas at ang patuloy na pagbaba ng singil sa kuryente. Kasunod nito, naging steady ang inflation sa 1.7% mula Setyembre hanggang Oktubre, na mas mababa pa sa target rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2% hanggang 4%. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, ipinapakita nito na ang coordinated interventions ng ahensya ay nakatutulong sa pag-maintain ng sapat na supply at sa pagpapanatiling abot kaya ng mahahalagang produkto. Binibigyan din ito ng pagkakataon ng BSP na babaan ng interest rate sa pagpapautang, kaya't napapadali ang pagkuha ng loan para sa negosyo, bahay, sasakyan at iba pa na nagpapalakas sa economic activity. Bagamat nananatiling mababa at kontrolado sa 1.7% ang inflation rate, hindi pa rin ligtas ang lahat sa hamon ng ekonomiya dahil marami pa rin ang hindi makahanap ng trabaho. Batay sa datos ng PSA, umabot sa 4.3% ang unemployment rate noong Enero, katumbas ng 2.16 milyon na Pilipino, isa sa pinakamataas na naitala ngayong taon. Ayon kay Deputy National Statistician at PSA ASEC Divina Gracia del Prado, ang pagtaas ng unemployment ay dahil sa paghina ng demanda sa labor tuwing holiday season. Bumaba naman ang bilang ng Pilipinong walang trabaho sa 3.8% noong Pebrero, na muling tumaas sa 4.1% noong Abril at pumalo pa sa 5.3% noong Hulyo o katumbas ng mahigit 2.59 na milyong katao. Batay sa Labor Force Survey ng PSA, ito'y dahil sa sunod-sunod na bagyo na nakaapekto sa labor market, lalo na sa vulnerable sectors gaya ng agrikultura. Dahil dito, nanawagan si DepDev Secretary Balisacan sa gobyerno na paigtingin ang workforce upang maging climate resilient at palakasin ang mga patakaran na nakatuon sa produktibidad ng iba't ibang sektor. Sa paparating na taon, asahan muli ang biglang pagtaas ng unemployment rate sa unang buwan dahil sa post-holiday layoffs. Dahil patuloy na dumarami ang nawawalan ng trabaho, nababawasan din ang perang umiikot sa ekonomiya. Bagamat virtually stable ang palitan ng piso kontra dolyar mula Enero hanggang Setyembre, sumadsad ito sa 59.13 pesos noong October 29 at lalo pang humina sa 59.17 pesos noong November 12. Nangyari ito sa gitna na nagpapatuloy na kontrobersiya sa katiwalian sa gobyerno dahil sa nabunyag na maanumalyang flood control projects. Ang pagdadawit ng mga opisyal ng pamahalaan at iba't ibang ahensya nito sa flood control scandal ay nagresulta sa kawalan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan sa Pilipinas na naging dahilan ng kakulangan sa foreign investments. Nakakaapekto rin sa halaga ng piso ang global uncertainties gaya ng pagbagal ng ekonomiya ng Amerika at geopolitical tension sa Middle East. Gayunpaman, may positibong epekto ito para sa overseas Filipino workers dahil mas malaki ang halaga ng remittances na ipinapadala sa Pilipinas. Ayon sa BSP, patuloy nilang binabantayan ang galaw ng piso upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya. Samantala, konektado rin ang foreign exchange sa presyo ng langis sa merkado. Matatandaan na mula Oktubre hanggang Nobyembre, umabot sa halos 5 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Nagbabala ang Iran na haharangan ng Strait of Hormuz, daanan ng humigit kumulang 20 milyong baril na langis kada araw sakaling makialam ang Amerika sa giyera ng Israel. Dahil dito tumaas ang pump prices sa bansa at lalo pang napapamahal ang pag-angkat ng produktong petrolyo dahil sa paghina ng halaga ng piso. Kaya't malinaw na dalawang puwersa ang sabay na kumikilos, ang pagtaas ng presyo ng langis at ang paghina ng foreign exchange rate na nagpapabigat sa buhay ng mga Pilipino. Sa pagsulubong sa bagong taon, nananatiling kritikal ang direksyon ng ekonomiya. Bagamat bumagal ang inflation at naging stable ng ilang buwan, hamon pa rin ang kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa huli, ang usapin ng ekonomiya ay hindi lang dapat limitado sa mga numero dahil ito ay tungkol sa tao. Ang tunay na progreso ay hindi nasusukat sa inflation rate, sa foreign exchange o sa iba pang datos, kundi sa ginhawang nararamdaman sa pang-araw-araw na buhay. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Sofia Gans ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.